O eto na po mga bossing, ang salita ng ating Pangulo patungkol diyan sa impeachment na yan. Ano po? Hmm. Noong una ho, mga kababayan, ang ating Pangulo ay nagsabi na tigilan na natin yung impeachment na yan, walang kakatingin yan. Hindi maganda sa ating bayan yan. Madaming problema ang bayan. Ako ho, mga bossing, supporter at sumusuporta ako sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nung sinabi ho ng ating Pangulo yon, natigilan na, wag na lang yan. No, yung opinion na yon. Ako ho, naniniwala, labas sa ilong ng Pangulo yun. Ano? Labas sa ilong ng Pangulo yon. Oh, Pangulo, sabihin mo na yung totoo. No? Isa ka sa gustong magpabagsak, isa ka sa gustong magpabagsak, magpatanggal, magpa-impeach kay Vice Presidente. Walang magagalit sa iyong mamamayang Pilipino. Dahil ang gusto nga nila, magkaroon ka na ng pangil. Yung iba naiinis na sa iyo, Pangulo. Kasi daw ang bait-bait mo masyado. Ano? Tingnan mo Pangulong Bongbong Marcos, kung ikaw po ay nanonood, magtanong tayo sa comment section. Pabor ba kayo na ang ating Pangulo ay isa doon sa nagsagusto talagang ma-impeach ang ating Vice Presidente o Press 1? Kung pabor kayo na isa ang ating Pangulo sa gusto talagang magpa-impeach sa Vice Presidente. Tingnan nyo po yung sagot nila, Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kaya wag mo na itago sa amin, Pangulo. Okay sa amin yun. Ano po? Total talagang grabe na yung pagbabanta sa inyo. Di ba? Oh. Yung pagpapaputol ng ulo. Oh. Pagbabanta sa misis. Ako okay lang pagbantahan, pero kapag kayong dinamay na yung misis ko, yung anak ko, ay nako, hahagilapin kita. Ano? Sabi ni Paul, ayoko, magagalit si Dado. Sino ba yung si Dado? Ikaw talaga, sir. Si Sir Paul talaga, oh. Pakinggan natin to. Basahin natin to. Once the impeachment complaints are filed, no? They have no choice. Wala na, nandyan na yan. Tuloy-tuloy na yan. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang iproseso ang impeachment complaint, and that's exactly what has happened. Isipin nyo na lang ho, mga bossing, si Sandro Marcos ang kauna-unahang lumagda doon sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente. Kung talaga ho, mga kababayan, na yung sinabi ng Pangulo na ayaw niyang matuloy, siguro iniisip nila nung kung nanonood lang ho sila, no, talaga to si Mark, binubuko tayo. Kasi okay lang naman. Ano ho? At naniniwala tayo, mga kababayan, kasama ang Pangulo dyan. Oh. Di ba? Siguro kung totoo, yung sinasabi ng Pangulo na wag nang pansinin o wag nang bigyan ng oras yung pagpapa-impeach kay Vice Presidente, mga kababayan, malamang susunod si Sandro dyan. Ano po? Susundin niya yan. Kadugo niya talaga yan. Tatay niya yan eh. Di ba? Kaya yung mga DDS na tuwang-tuwa. Kasi daw, tuwang-tuwa ho sila eh. Kasi daw ho, mga kababayan, nausog daw po yung nausog daw ho yung impeachment. No? Kasi ang balik ng Senado sa 2 pa ng June. Hindi nila alam, mas lalo silang laglag ho doon. Mas lalo ho nadehado sila doon. Dahil yung mga tawag doon? Yung mga senador nila na inaasahan nila na boboto para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte, nandun ho, nasa top 15. Kulelat ho yung mga senador na inaasahan nila na makakapagpanalo kay BP Sara para hindi ma-impeach. Di ba, mga kababayan? Sino si Renato? Renato Reyes? Visit
sa lipunan ang mga Duterte, sabi ni Amoy Caballo. Sabi ni Jerry Solano, yung matapang sa EDSA rally, nilang nilangaw. Yung nanghabol ng BBM vlogger, yun po yung Dado at tapang at tao, pero walang tao sa EDSA. Si Dado, di ba si Dado yung ano, sisilabang namin kayo. Hinginan yan. Ewan ko dyan sa hinayupak na yan, kung nakailang screenshot na sa mukha ko yan. No? Oh, kayong mga DDS vlog, kayong mga Marcos vlogger, ganun yung ano nila eh. Kayong mga Marcos vlogger, ano, pagka bumaliktad ang gulong, di taob yung taob yung truck o taob yung jeep o taob kung ano yung minamaneho mo pag bumaliktad ang gulong. Di ba? Hindi, sabi ni Dado, kayo, pag bumaliktad ang gulong, screenshot lang kami. Sisilaban namin kayo. Biruin mo yung kasamahan ni Dado, mga kababayan, ano? Hawak. Yan. Itali mo na si Mark. Tapos, buhusan mo ng gasolina. Nakaganon na ako. Yung ano ni Dado, yung inutusan, puro damatans na ho sila dun eh. Ano? Puro damatans na sila. O sige, gumagano. Syempre, 85 anyos na ho yung magsisindi. Hirap na hong wala nang lakas para iganon yung lighter. Ayun, hindi na silaban si Mark Ramos. Tas pag nagpatawag, di ba balak nilang pumunta ng Krame kung hindi ako nagkakamali? O umorder kayo ng napakaraming wheelchair. Kasi ilang milyon daw sila. 40 million daw po silang pupunta sa Krame. Umorder kayo ng 40 million na wheelchair. Kung gusto nyo yumaman, wheelchair ang ibenta ninyo. Ibenta nyo kay Dado. Tapos tubuan nyo yung kada isang wheelchair ng piso. Sabi mo, Dado, eto, may 40 milyones akong wheelchair. No? Piso lang ang itinubo ko dyan. May 40 milyones kayo. Kaya lang, yung 40 milyones nyong tutubuin, parang Casper lang ho, the friendly ghost. Kasi, yung mga o-order nung mga nila, nung mga wheelchair, wala naman din po. Di sana si Dado, siya na lang ang tumakbo sa 2028 kung meron silang 40 million. Malamang sa alamang, panalo yan. Lagpasan niya pa si BP Sara. Di ba? Si BP 32 million. Hindi na. Kasama ako dyan sa 32 million na bumoto na yan. Balikan natin ang ating Pangulo. Parang ang ating Pangulo, nandyan na yan no? Wala na silang magagawa. No choice na. Kundi, pausugin o paandarin ang impeachment complaint. Para naman sa akin, uy, gustong-gusto ni Pangulo. Uy, gustong-gusto ni Pangulo. Gustong-gusto din ng majority ng Pilipino. Magkakaalaman yan. No? Umpisa po ng June 2, mga ilang panahon din yan. Mga ilang panahon din ho yan, mga kababayan. At panigurado po ako, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na boboto siya ayon sa investigasyon, malabo na ho yun. Kasi si Tobatso, mga bossing, malamang hindi na aabot doon. Ang huling day malamang ni Bato de la Rosa sa Senado June 30 dahil papalit na yung mga bagong senador. Hindi. Baka last day ni Bato de la Rosa sa Pilipinas. Kasi di ba papalipit na yung ICC? Okay. Maraming salamat. Mga DDS. Isang iyakan naman dyan. Nang tinapa. Uto-uto na nga kayo Ayaw nyo pang magparamdam dyan. Sino naniniwalang uto-uto ang mga DDS? Press 1! Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.